Tanong pala kung ano daw ba yung gamit ng probiotics sa mga kalapati natin o ano daw ba yung maitutulong ng probiotics sa mga kalapati natin. Tingnan niyo yung mata mga lodi, nag-aapoy. So yan mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagbulok ako. Yan, for today's video, yan, nakamas tayo. Kasi magkakayod tayo ng mga droppings ng ibon natin. Yan. So, hindi lang lagi ang healthy ng mga ibon nyo yung tututukan nyo. Kailangan yung healthy din natin. Pag maglilinis kayo ng loob, gumamit kayo ng mask para hindi nyo malanghap yung mga alikabok nila. At hindi rin tayo magkasakit para enjoy yung pagkakalapati natin. Makatagal tayo magkakalapati kasi normally nang nagkakalapati o nagmamanok, meron tinatawag na yung nagkakasakit sa baga mga lodi kasi yung alikabok nan katulad nito, tingnan nyo katulad ng mga alikabok na ganyan yung mga ayan mga ganyan ayan mga lodi yung mga alikabok na yan ang pag nalanghap nyo yan sa katagalan yan ang magbibigay sa inyo ng sakit. Kaya ingat din kayo mga lodi, maglalagay din kayo ng mask. Yan, lalo pagka yung lock nyo is katulad nito, kulog na kulog. So kailangan nagmamas kayo. Hindi nyo pagka bago-bago pa lang kayo nagkakalapate or year pa lang, hindi nyo pa maano yung sakit. Pero pagka later on, pag nagkakaedad na kayo, doon nyo na mararanasan na meron pala kayong sakit sa baga. Alright? So ayan mga kalapatids, nakapagkayod na tayo, ayan mancha na lang yan, mancha na lang. Ayan. Sa ngayon, ang pangit tingnan ng flooring natin pagka nag-droppings, pero pag napuno na ng mancha yan, maganda ng tingnan. Ayan Alright, konting kembot na lang, makakapagparis na tayo. Nakaka-excite mga lodi. Ito kondisyon na Ganda na na yung data mga lodi. Ayan napakaganda na ni Darna. Pwede na sumubo ng bato. Ito kakto mga lodi, kapatid ni Kinkam. Ayan ang ganda hindi pala kapatid ni Kinkam to. Anak ni to. Ayun yung nanay si Darna. Saka ni ni Borga, yung si Tanda. Ito ang kapatid ni Kinkam. Tingnan nyo yung mata, nag-aapoy mga lodi. Ayan nag-aapoy ang mata mga lodi, napakagandang ibon. Ayan, tingnan nyo yung mata nito mga lodi, nag-aapoy ang mata. Ayan bata pa yan tingnan nyo yung mata mga lodi, nag-aapoy. Ganyan ang kalalabasan ng ibon nyo pag nagparis kayo ng pearl eye saka orange eye. Normally, tingnan yung mata parang galit na galit, parang ulitin ko yung pairing na yan mga lodi. Ang ganda ng nilabas na yun yung nanay sa tatay ni ni Kinkam. So yan mga kalapatids, may mga nagtatanong pala kung ano daw ba yung gamit ng probiotics sa mga kalapati natin o ano daw ba yung maitutulong ng probiotics sa mga kalapati natin. So para sa akin mga lodi, yung probiotics is ginagamit ito pag nag-antibiotic ka sa ibon. Malaki ang naitutulong ng probiotics pag nag-antibiotic ka. Kasi yung probiotics is pinapatay niya yung bad bacteria. Ganon din yung good bacteria, pinapatay ng antibiotic yan. So syempre, ang ibon natin mai-stress pag nag-antibiotic ka, naggamot ka. So kailangan mong palitan ng good bacteria para gumanda uli yung panunaw nila. At saka pagka na-stress ang ibon o stress yung ibon, yan, maganda talaga yung probiotics kasi yung panunaw nila, yan, nakakatulong to mga lodi. Ayan. So ayun yung ginagamit to talaga siguro pang maintenance na rin, yan. So ako nagbibigay ako katulad niyan, yung ibon ko stress na stress dahil galing sa training box. Dahil nga ginagawa yung loop natin, halos 2 weeks o 3 weeks silang nasa training box. Kaya ang ginawa ko, ayan, nagbibigay ako nito halos 3 days ko nang binibigyan. So, yun, meron namang label yan kung ano yung paano yung paggamit nito. But yung normally, yung iba sa atin, sa Pilipinas,
nagmi-mixture sila o gumagawa sila ng sarili. Ang ayaw ko lang doon is siguro kung matagal mo nang ginagamit yun o ginagawa mo at walang nangyayaring masama sa ibon mo at maganda yung feedback o maganda yung race result mo, yung breeding mo, wala namang problema. Pero pagka mag-iimbento ka lang ng timpla ng probiotics tapos time na ng race, medyo alanganin. Lalong lalo na pagka nagkamali ka ng bigay sa ibon. Yung ibon nawawala sa conditioning o sa condition, nawawala sila mga lodi, nag-go-off yung condition. Kaya kalimitan diba sa ating mga Pilipino, pag nakita natin yung idol ko naggumamit ng ganitong gamot, gagamitin mo rin agad, lalo oras ng race. Kaya yung ibon nagbabago yung katawan nila kasi hindi sila sanay sa ganong sistema, bigla mo papalitan pagka oras pa ng race. Dapat pagka naggagamot ka, simula pa lang nung maliit yung ibon hanggang sa mag-race siya, yung sistema mo is ganun lang, stick ka lang doon. So kung gusto mong palitan yung sistema mo, bawasan o dagdagan, saka na pagka nag-start ka uli ng breeding or ng training. Pero pag oras ng race, magpapalit ka ng gamot, lahat, napakahirap mga lodi. Doon na mapapansin, doon nangyari sa akin yung last time na gumagawa ko ng sarili kong mixture na pang flashing. Tapos parang medyo panis na yung ginawa kong sarili kong pang flashing. Yung ibon ko nag-off. Kung naalala nyo dati, 4 times akong nag-club champion, sunod-sunod yun mga lodi. Tapos nung binigyan ko na ng pang-flashing na napanis na, yun, bigla nang hindi ko na maibalik yung dati nilang kondisyon. Alright, pakain natin sila, saka mag-self-bath sila ngayon, okay? Ayan, pinapakain ko na yung mga hen natin. Grabe, ang sarap maglinis sa bago nating look mga lodi. So ayun nga, di ba kanina nakamas nga ako, tuloy natin yung kwento. So, napansin ko kasi, normally, may mga nagkakasakit sa baga mga lodi. Pag may mga edad na, malalaman nyo yan pag ang isang tao is nagkakalapati. Yan ang mga normally nagiging sakit pag tumatanda na, kasi hindi nagsusuot ng mask. Pero kung nagsusuot kayo ng mask, pag pupunta kayo sa loob nyo or maglilinis kayo sa loob, walang problema. Ayan, di ba? Pero kung pupasok kayo sa loob niyan, grabe ang alikabok mga lodi. Lalo yung loop namin dito sa New Zealand is kulob, kasi nga ayaw namin ng pag nagwi-winter, nalalamigan yung ibon, mapapasukan ng tubig. Ayan, saka yung wind. Ayan, malakas kasi ang hangin dito mga lodi. So yun yung mga iniiwasan namin. Kaya kulob na kulob yan. Kaya ngayon, yung loop natin, mapapansin nyo, ginamitan ko talaga ng clear na ganito, kasi hindi ko na kailangan pang pumasok sa loob para tingnan ko yung ibon ko. So kahit nakalayo kong ganyan, kahit nasa labas ako ng loop ko mga lodi, or kahit nandito ako sa bakuran ko, mauobserbahan ko yung yung ibon ko. Kita nyo, kita ko, di ba? O yan o. Hindi ko na kailangan pumasok sa loob, tapos alam mo yung masisinghot ko yung mga alikabok. So ingatan nyo rin sarili nyo para ma-enjoy natin yung pagkakalapati ng matagal-tagal mga lodi. So hindi lang naman sa kalapati nakukuha yun, sa mga manok din mga lodi. Ayan. Pero mas malakas lang talaga pagkakalapati. Ayan, kasi nga yung alikabok ng kalapati, di ba? Lalo yung mga dropping sila pag natuyok, kinagkod mo yung nagiging alikabok din yun. Alright. So sana may natutunan tayo sa ating vlog for today. Ayan, at sobrang na-excite na ako mga lodi. Konting-konti na lang makakapag-breed na tayo. Alright. Thank you.